Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at sila ipanalangin. Ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. Sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit." Ipinatong nga niya sa mga bata ang kanyang mga kamay at pagkatapos siya'y umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, kapag narinig natin ang salitang bata, ano agad ang pumapasok sa isip natin? Masayahin, inosente, walang masamang iniisip, madaling magtiwala. Pero sa kabilang banda, bata rin ay marunong magtanong. Minsan makulit, minsan iyakin. Sa ating ebanghelyo, ang mga tao ay nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya ang kamay at ipanalangin sila. Pero sinuway sila ng mga alagad. Marahil, sa tingin nila, hindi mahalaga ang mga bata para istorbohin ang guro, ang Panginoon. Ngunit malinaw ang tugon ni Jesus, "Pabayaan ninyo ang mga bata, huwag ninyo silang pagbawalang lumapit sa akin. Sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang kaharian ng langit." Madalas sa lipunan natin, ang pinapahalagahan ay yung malalakas, yung matatalino, at yung may kakayahan. Pero sa mata ng Diyos, ang mahalaga ay yung may mga bukas na puso. Ang bata ay walang kayamanan, walang kapangyarihan, walang titulo. Pero meron siyang pagtitiwala at pag-asa sa kanyang mga magulang. Si Jesus ay nagpapakita na sa kaharian ng langit, hindi ang kayamanan o talino ang puhunan, kundi ang kababaang loob at pagtitiwala sa Ama. Sa mata ng mundo, kailangan nating maging somebody para mahalin. Sa mata ng Diyos, sapat na ang maging anak niya. Kapag sinabihan mo ang isang batang mahal siya, naniniwala siya. Kapag sinabi mong may sorpresa ka, nananabik siya. Ganito rin ang gusto ng Diyos sa atin. Isang pusong handang maniwala sa kanyang salita kahit hindi pa nakikita ang resulta. Ang problema sa atin bilang matatanda, dumaan tayo sa maraming sakit, pagkabigo, at pagkakanulo. Kaya natututo tayong magduda, maging mapagduda, at magtayo ng pader sa ating puso. Pero sinasabi ni Jesus, kung gusto mong pumasok sa kaharian, bumalik ka sa simpleng tiwala ng isang bata. Ang tunay na pananampalataya, hindi po komplikado. Ito'y simpleng, "Oo, Panginoon, naniniwala ako sa iyo." Napansin niyo ba ang mga bata? Mag-aaway sila ngayon, iiyak. Pero makalipas ang ilang minuto, maglalaro na ulit sila. Na para bang walang nangyari. Samantalang tayong matatanda, minsan, maliit lang na sama ng loob, kaya nating itago ng maraming taon. Si Jesus ay nag-aanyaya sa atin, kung gusto mong lumapit sa akin, bitawan mo ang bigat ng puso. Tulad ng bata, matutong magpatawad at muling magtiwala. Hindi makakapasok sa kaharian ang pusong puno ng galit at sama ng loob. Kapag sinabi ni Jesus na huwag silang pagbawalan, hindi lang ito para sa pisikal na paglapit. Maaari rin itong mga hulugan. Huwag kang maging dahilan para mawala ng pananampalataya ang iba. Huwag mong hadlangan ang sarili mong paglapit dahil sa hiya, sa takot o pakiramdam na hindi ako karapat-dapat. May mga bata sa ating paligid, hindi lang sa edad, kundi bata sa pananampalataya na gustong lumapit sa Diyos. Tayo ba ay nagiging tulay o pader? Lahat tayo ay tinatawag na maging daan
para sa iba patungo kay Kristo, hindi sa gabal. Sa huli, sinasabi ni Jesus, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang kaharian ng langit. Bakit? Kasi ang batang pusong nagtitiwala ay hindi umaasa sa sariling kakayahan kundi sa awa at kabutihan ng Diyos. Kung tayo ay matututong maging tulad ng bata sa harap ng Diyos, marunong magtiwala, marunong magpatawad, marunong umasa at magmahal, mararanasan natin ang tunay na kalayaan at kagalakan na dala ng kanyang kaharian. Mga kapatid, sa Ebanghelyong ito, itinuturo sa atin ni Jesus na mahalaga sa Diyos ang maliliit at mahihina. Tiwala at kababaang loob ang puhunan sa buhay na walang hanggan. Kapatawaran at pagbabalik sa simpleng pananampalataya ang susi sa tunay na kalayaan. At ito yung hamon sa atin. Sa bawat desisyon at relasyon mo ngayong mga araw na ito, tanungin mo ang sarili mo. Paano mo maisasabuhay ang pusong bata sa harap ng Diyos at kapwa? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, turuan mo kaming bumalik sa simpleng puso na marunong magtiwala sa iyo. Alisin mo ang kapalaluan at tigas ng aming puso at palitan mo ito ng kababaang loob at pananampalataya ng isang bata. Tulungan mo kaming maging daan para mas marami pang tao, lalo na ang mga maliliit at mahihina, ang makalapit sa iyo. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.